will tackle just the marketing concepts and yung value-added activities for this session. And hopefully by 3 p.m., pwede na tayong mag-walay para magkaroon na kayo ng idea, just to give you some idea. Since ito ay maging part ng core competencies. Ito po kasi, sa TESDA, mayroon tayong basic, common, at core competencies. Yung basic competencies, lahat ng nag-aaral ng TESDA, pare-pareho yan. Siyang yun na basic competencies na tinuturo. So, kung nakapag-test na kayo dati, alam nyo na yun. Kumbaga, given na yun. Kapag sinabing common competencies, lahat naman yung nag-aaral sa TESDA na agriculture and fishery yung kinukuha course, pare-pareho sila ng common competencies. Nagkakaiba pagdating sa core competencies. At yun yung ina-assess mismo ng assessment. So, ito yung learning outcome 2. Marketing concepts, value-added activities, supply and demand, and market structures. Basically, natatakal natin na to pa-unti-unti. So, kaya mabilisan na ito. Yan. Sa marketing, mayroong 5 tinitignan. Yung production concept, yung product concept, yung societal concept, yung selling concept, tapos yung marketing concept. Ano-ano ba itong mga to? Siyempre, medyo ano na naman, theoretical na naman, knowledge base. Yeah. So, yan yung 5 marketing concept. Please, mas malaki. Mas kita nyo. So, unahin natin yung production concept. Ito, yung konsepto kung saan yung isang company or isang business sa agriculture, ang focus lang niya is production. Pangmalakihang production. So, wala siyang pakialam kung maganda ba yung buong product. Ang focus niya, makapag-create ng maraming product. So, kung sa agriculture, naalala niyo yung ginagamit ko palagi, si RC160 at saka si RC222. So kung sa agriculture, parang si farmer, kung ako si farmer, magtatanim ako ng 222 kasi mas malaki ang ani ko, mas mabigat si 222 kaysa kay 160. Although mas masarap si 160, pero dahil gusto ko ng maraming production, malaking production, 222 ang itatanim kong palay. Ano po dyan, sir, yung hybrid na sinasabi nila? Dito, inbreed pareho. Ay, sorry. Pareho ang inbreed yan. Kaya hybrid. Ang mga hybrid natin ay si Mabango, si Tubigan, si 580, sila yung mga hybrid natin. So, sa inbreed yung mga sir, yung mga brown rice, ano po yung, saan sila nabibilang? Special. I see. Yun. Hindi kasi ako familiar dyan, sir. So, meron tayong inbreed, hybrid, at saka special. Yung mga dati, yung mga lumang-luma, wala na yun. Inbreed ka hybrid, sir. Ano pa kami? Ano po yung mas madaling alagaan? Ayan. Yan yung palaging topic namin sa, pag pinag-uusapan namin yung palay. Pag pinag-uusapan yung palay. Kasi tinanggal nila bigla yung inbreed dito sa Pangasinan. Pero, it turns out, ganito yun. Si inbreed, at si hybrid, ang pinagkakaiba lang nila palagi is yung suitability nila doon sa mga soil or uri ng lupa kung saan sila itatanim
at yung kanilang susceptibility sa mga pests. At yung standard yung nutritional requirements nila. Yung hybrid, mayroon siyang mayroong mga kulisa or peste na kaya niyang i-withstand. At ganoon din yung climate na kaya niyang i-withstand. Pero in terms of honey, yung dami ng honey, pareho lang yan. Depende lang yan palagi sa soil requirement. Kaya binabalik na ulit yung inbreed. Binalik na ulit yung inbreed sa Pangasinan. Kasi nagkamali ng tingin or nagkamali ng intindi yung ating agricultural offices sa nung nilabas nila yung inbreed at hybrid. Akala nila pag hybrid, ganun din, tatas na rin yung ani. Pero si hybrid, susceptible siya sa kinatatakutang rice black bug. Alam niyo yung... Introductive pulses sa insects and bugs na rice. Pero, mayroong ding inbreed rice na susceptible sa RBB. Pero mas susceptible yung mga karamihan sa hybrid rice sa RBB. So, nung nagka-RBB bigla dun sa iba't ibang lokal ng Pilipinas, natakot. Takot na sila sa hybrid. Sige, balik tayo. So, yan yung production concept. May pagkakaiba, production sa product. Si product naman, ang konsepto niya is yung mismong produce ay mas mura. Cost naman ang tinitignan. Okay? Si production, ang tinitignan niya is bulk o yung dami. Pag si product, ang tinitignan niya is yung presyo ng product. Okay? Price. Ang focus niya is price. Ganun lang kasimple yung konsepto nito. Selling concept. Pag selling naman, ang tinitignan is kung saan or paano mabibenta. So, pag selling, ito yung tinitignan palagi is gaano karami yung mabibenta ko in such a given time. Wala na siyang pakialam kung anumang klase ng produkto yan, gaano makarami yung produkto na yan, kundi ang focus niya, gaano karami yung nabenta ko. Mabibenta ko dito sa product na to. Pero hindi siya po pwede sa chemical, yung mga mineral, di ba? Kung depende na lang sa yung gagawin nila is organic. Correct. Tama. Kaya, pag ang konsepto mo ng marketing ay selling, ang focus mo palagi is sa promotional advertising. Nandun ka. Kaya kung makikita nyo, pag selling yung pag-uusapan, pagalingan na yan sa pagmamarket ng product. Remember dun sa ukay-ukay, yung mga nagbibenta live, wala na silang pakialam kung yung binibenta nila ay may sira or what. Hindi na yun yung ano nila, kundi gaano karami na may bibenta ko dito at kung paano ko i-promote at ibibenta ko. Yun yung ano. Fulfilling yun, sir? Even nasira? Fulfilling yun? Mamaya, makikita mo dun sa pang-fifth na marketing concept. Sige, sir. Sa marketing concept naman na marketing, si marketing concept pero marketing concept. Ang tinitignan naman is sino si target customer mo. Nakafocus naman siya sa target customer mo. Halimbawa, magbibenta ako ng sabon kasi
may customer ako, marami akong customer na gusto magpaputi. Magbibenta ako ng shampoo kasi maraming customer ko ang gusto ng long, shiny black hair. Yung place na ano siya, naka-concept siya sa place. Kung sino yung customer segment mo. Kung sino yung customer Oo. segment. Doon siya nakafocus. Last, ito yung concern mo. Societal marketing. Pag societal marketing, ang konsepto nito is, sandali, ito yung product ko makakatulong doon sa customer ko. Mayroon siyang tinitignan na socio-economic impact. Yes. Oh, sir. So, tinitignan niya, ito bang produkto ko makakabuti o makakasama dun sa customer ko. So, ito yung focus ni societal marketing. Mayroon siyang tinitignan na, may social obligation ako sa customer ko. Yan bang mga concept na yun, sir, pwede i-apply yan sa isang business? Correct. Now, when you go through entrepreneurship, di ba, para part ng business model canvas mo, ay yung customer segment mo, di ba? No, sir. Ngayon, pag tinignan mo yung customer segment mo, titignan mo kung para kanino ba yung product na ginagawa ko. Kaya ka may value proposition kasi titignan mo na, okay, ito yung product ko, pag ito yung market ko, dapat ganito yung paraan ng pagbibenta ko. So, you send different messages depending on your target customer. Different approaches in marketing para lang makuha mo yung desired na kita mo. Kasi kung ang gusto mo lang marami kang magbenta regardless kung ano man yung klase na ibibenta mo, pwede yung production, ano lang yung Concept, production concept ka lang. I see. Regardless kung ano yung product, basta benta ako ng shorts, benta ako ng pantalon, benta ako ng t-shirt. Wala akong pakialam, basta ibibenta ko lang to. Ganon? Tumatagal kaya yung mga business na yun, sir? Paano sa prices yun, sir? Sa? Sa prices yeah. Basta makabenta na siya Oo. vandalize, gano'n. Yun yung focus niya. Kasi kaya may isa kang customer segment na yun lang, na napag-usapan nyo na rin ba kung yung iba't ibang klase ng customer? Hindi ba, sir? Sige. Balikan natin mamaya yung iba't ibang klase ng customer. Kasi may mga customer tayo na iba-iba yung customer mo, iba-iba rin kung paano mo ibibenta yung product mo. Halimbawa yung product ninyo na sabon. Ano yun, sir, no? May tumatagal na gano'n na business na production lang ang kanyang concept? Production lang? Hindi niya... Remember, Halimbawa, sir. Opo. Nung nauso ang cellphone, ang unang focus nila ay purely production. Kung mapapansin ninyo, kahit na isang brand lang yung ang pinopromote nila dati is nagagamit yung cellphone para pantawag tsaka pang text. Yun lang yung nandoon na konsepto dati. So, mas produce sila ng cellphone basta may nakakatawag at nakaka-text, okay na. Kaso nag-shift. Nag-shift yung cellphone. Second shift niya, product. Nag-focus sila sa product. So yun na yung make marketing natin. Oo. Nag-focus sila sa product. Etong cellphone na to, maganda dahil may camera siya. Nagdadagdag na sila ng feature sa cellphone. Focus nila product. Halos lahat na ng cellphone naging halos lahat na ng cellphone may camera na nakakatawag, nakaka-text. Ano yung next na step nila dun sa marketing nila? Mag-target tayo ng market natin. Mag-target na tayo ng market natin. Okay.
Ang cellphone na to ay mabibili nyo dito. It can easily be bought from here. Online, pwede nyong bilhin na yung cellphone. Eh ngayon, halos lahat na ng cellphone, mabibili mo na online. Change strategy na naman. Marketing. Bilhin niyo itong Apple, kasi pag Apple na cellphone ang gamit ninyo, yayamanin kayo. Kaya maraming sir, na-scam sa mga customers natin na iba. Diyan pumapasok yung Yung galing ng marketing. galing ng marketing. Galing yung marketing. So, ganon. So, yun yung marketing concept. So, bago na naman. Okay, sige. Ngayon, lahat na naman biglang, may high-end cellphone na rin si Samsung. Hindi lang na lang si Apple ang mayroong bigating Usually, 1 month lang, bagong generation ng cellphone na naman ang nilalabas ng bawat company. So, saan na naman sila magkakatalo? Specification? O yung specific feature? Lumipat na sila doon sa societal marketing ngayon. Ano yun? Anong ginagawa nila? Kapag bumili kayo ng cellphone, makakatulong kayo para sa environment. Environment friendly yung cellphone ko. Pag bumili kayo nito, natutulungan nyo yung mga families na So, doon na nila pinupokos yung kanilang marketing. So, paulit-ulit lang yan. May lalabas na naman na bagong produkto, bulk production, tapos nag-evolve siya, depende na sa trend. Before we go to projection, balikan natin yung question mo. Ito, natakal niya ito, di ba? Hindi pa, sir. So, let's tackle the buyer. Yan. May tatlong category daw ng mga mamimili, mga consumers natin. Si spendthrift, si average spender, at saka etong si frugal. Tignan natin yung yan, si average spenders, saka si frugalist. Okay. So, si spendthrift, ito yung grupo ng consumers na wala silang pakialam, basta nakita nila, gusto ko yan, at nauso yan, bibili ako. Sila yung may spendthrift. So, kung ganyan yung nakikita mong market mo, pag ikaw ay nag-advertise sa kanila, ito yung characteristic nila. They lack self-control pag bili. Ito yung di bali na magkautang. Ito yung mga, kumbaga sa magpapakasal, di bali na magkautang basta magkano yung kasal. Pero sir, kung ba yung activity ng isang tao, din ba? Activity yung isang ng tao kung puro siya ganito. Bili siya ng bili na pinasaka. Nakakutang na. Ito yung mga ito yung impulse buyers Basta, kaya, kung mapapansin ninyo, si Lazada or si Shopee, meron silang konsepto ng 11-11, 10-10, diba? Ito yun. Kasi ang tinatarget nilang market pagdating sa panahon na yun, ang mga to. Alam niyo ba, sir, nag-add to cart ako, 2 months hindi ko pa nabili. Alam niyo yung nagsisave pa ako bago ko bilhin. Hindi ako spenders. Next, si average spender. Si average spender naman, ito yung tipong, okay,
Maganda ba itong ano? Maganda ba ang bilhin ito ngayon? Ito Din yung ako. nag-isip mo na. Nag-isip mo Average na. ako. Pwede ko bang bilhin na ito ngayon? Or baka naman may iba pa akong option? Dasal na. Tapos ito yung tipong sandali lang. Hintay ko na lang na may free shipping. See. Hintay ko na lang na may sale. Hintay ko na may sale. Ito yan. Si average. Sinisignan muna niya yung quantity ng product. Yan. Dun ako sa average. O baka ito ka. Sige po. Ano ba yan, sir? Ito yung tipong bibili lang kasi kailangan niya ng bilhin. Hindi din. Dahil kailangan ko, kaya bibilin ko. Kung needs Anong pagkakaiba ni average kay frugalist? Si average, sige bibilin ko to kasi makakatipid ako. Kasi may sale. Si average yan. Makakatipid ako. Pero si frugalist, ito yung, sandali, bibilin ko ba yan? Kailangan ko ba yan? See. Ganun siya. Kailangan ko ba yan? Kung kailangan mo yan, sige, bibilin ko. Dahil pag hindi ko kailangan, hindi ko bibilin. Kaya naman, kapag nag-advertise ka, iba-iba rin. Nagkakaroon ako ng pain. Diba? Sobrang self-control nila. So, paano ka magbibenta sa kanila? Spendthrift, ito yung tipong, kailangan yung advertisement, ang tinitignan nila, yung advertisement mo. Pag nag-advertise ka sa kanila, kailangan yung makulay, may artista, may mga pasabog, tipong, yung ginagamit na iPhone, pag naka-iPhone ako, yayamanin ako. Ganun yung dating. Ganun yung datingan niya. Pag bumili ka ng sabon na to, puputi ka kasing ganda ni Ann Curtis. Ganun. So, yung marketing style mo, yun yung focus. So, tandaan nyo may product kayo yun, yung sabon. So, yung advertisement ninyo dapat depende sa target market ninyo. Next. Kapag may average spender, dahil na nasabi ko sa kanina, ang focus dito is pag pumili ka ng 3, may libre kang isa. Yan. Yun yung marketing strategy para sa kanya. Pag bumili ka ng 5, may libreng isa. O kapag bumili ka ng 10, free shipping na. Yun yung paraan na magbibenta kay average spender. So, doon mo titirahin ang mga average spender para bumili sa'yo. Iba't ibang tao, iba't ibang pumamara. Paano si frugalist? Ito yung tipong kailangan pag nag-advertise ka sa kanila, ito yung bumili ka ng sabon na to para mawala yung hadhad mo. Mga ganon. Straightforward marketing sila. Ito yung kailangan mo itong sabon na to para maging malinis yung kutis mo. Hindi para pumuti, hindi para ganito. Kundi, bumili ka nito kasi babango ka, lilinis ka. Okay? Ganon. So, iba-ibang iba-iba rin yung approach. Kaya kung sabon yan, gagamitin mo yung kulay, kaya kayo naglalagay ng kulay at amoy, kasi ang tinitignan ninyo, sino yung bibili. Yes. Kanino nyo ibibenta. Ngayon, kapag halimbawa, bibentahan ko yung sabon si Alex. Kung yung sabon na ginawa nila, at sa tingin ko si Alex ay nasa average spend. Kung kay Alex, bultuhan yung benta ko. Oo, tipong Alex,
bili ka ng sabon na to, kapag bumili ka ng 4, may libre kang isa. So, makakatipid ka. Basta Ganun yung, magandang quality. ganun yung benta ko sa kanya. Pero pag kay Nanay Ida ako nagbenta, Yan na po yung customer savings natin. Oo. Yung strategy. strategy yan ng bike. Kaya kasama yun dun sa ano eh. Hindi ko alam kung bakit yung magkakaiwala yung slide eh. Yun nga sir. Kapag kay Nanay Ida naman yung pagbibenta, frugalist yan. Sigurado akong sasabihin ko kay Nanay Ida mo, ito sabon gamitin mo. Kasi para hindi ka na para yung hindi lang sabon sa katawan yan, pwede mo pa yan pang shop. Tapos sa parang ni nanay, effective ba Ganun yung to? ganun yung bibenta mo sa kanya. Nakakaputi ba to? O, kaya kailangan- Kasi progress eh. Paano natin? Ganun yung nagbabago siya. Depende dun sa target. Nakakalis ba ito ng pekas? Oo, yung ganun. Ay kung hindi, huwag kong bilhin. Oo. Pagtanggal yan ng wrinkles. Mga ganun. Kasi nagkaka-wrinkles, kumbaga, alam mo na, ano ba yung pangangailangan ni customer na to. Yeah. Doon mo siya itirahin. Okay. Yung spenders naman sir, ang Pag isang, average spender, ang tinitingnan niya talaga, sana po, yung una sir, spenders, si spendthrift, ay sorry, spendthrift. pagandahin mo na yung packaging, bibilin yan. Oh, so, example po dyan, Puso tayo. ang example po dyan sir is yung makeup. Nauuso ang makeup ngayon. Yung mga vloggers, meron ng mga sariling mga, Oo. Di ba? Halimbawa si Vicky Bello, B-line. Yes, biyang. Noon. Ito tayo ngayon. Ewan ko kung i-discuss nila yung mathematics. Pero sige, i-discuss natin isa-isa ang sales projection. Pag nagpro-project tayo ng ating benta, ng ating sales, mayroong 5 ginagamit. Una yung time. Pag time sales projection, time series projection yung pinag-uusapan natin, ang nagiging basis para ma-project mo yung next na benta mo the following year or the following month would be kung ano yung naging benta mo for the past few months. Halimbawa, kung ang benta ko sa month A, month 1, month 2, month 3, kung gusto mong malaman kung anong benta mo ng month 4, kung 3, 2, 1, i-add mo sila, 6, dinivide mo ilan sila, 3, yun yung magiging projection mo para sa 4 month mo. Yun yung kinita, profit. Parang ganun, sir? Parang i-expect mong benta mo. I-add mo muna, sir. Tapos i-ano mo na lang sa process niya. Ilalabas mo. Pag time ang tinitignan is yung mga nakaraang mga panahon ng sales mo. Ang tinitignan natin dito, pag usapang projection, ang tinitignan is ano or gaano karami or kalaki ang mabibenta ko sa mga susunod na buwan or susunod na mga araw. Pag ang gamit mo ay time series na pag-project, halimbawa, January ko ay nakabenta ko ng 2, February ko nakabenta ko ng 3, tapos February ko nakabenta ko ng 2, third month ko nakabenta ko ng 3, malamang sa pang-4 na buwan ko, ang gagamitin ko ay yung available na data na to. I-add ko lahat yan, 6, tapos i-average ko siya, ilan sila 3. So, ang
pang-apat na buwan, ang in-expect kong magiging benta ko, more or less, 2. Base sa resulta ng sales projection ko or forecast ko. Yan kapag time yung basis. Malimit, hindi palaging available yung data mo. Paano kung wala? Oo nga, sir. Nagtaka ako. Paano kung wala ka pang basis? Papasok yung next na projection mo, market base. Ano yung market base? Yan. So, pag time, yung future sales mo nakadepende sa past sales mo. Tandaan nyo projections. Yung susunod na benta mo, nakabase yan doon sa previous na sales mo. Kung ano yung generally ko, ano yung average yung mga previous sales mo, yun yung asan mong sales mo. So, kung ano, sir, by 3. January, February, March, April, May, June, July, August, Pwede ganon. September. Pwede quarterly. On the quarterly, ang expected ko is ganito. Pwede rin namang year on year. Halimbawa, itong benta ko ng 2001 at saka 2002. So, for 2021 to 2022, ito naman yung benta ko. So, next year, ang expected kong benta, ito, 2023. Average yung dalawa, yun yung in-expect kong benta ko for 2023. So, the projection is based on the previous sales. Pag market-based projection naman, ito yung ano nga ba yung galaw ng merkado? Kaya gagawin natin yan mga yung time series. Depende. Para makuha namin, sir. Tignan ninyo. Magta-time series ba kayo? May previous sales experience na ba? Ako, sir, sa Burmese. Sa Burmese, pwede. Diba? Sa Burmese, ang magiging basis mo doon, gaano ba karaming benta ko previous Tama, month? sir. So, Kasi January, February, medyo wala. Pero habang tumatagal, for example, 2021, medyo mahina. Habang nasa December, pumapatok, lumalakas. Tignan mo. 2022, medyo halos sa lahat ng months meron. Yun. Nag-iba siya, sir. So, tignan mo. Baka naman, market-based yung forecast na kailangan gamitin. Kapag market-based yung forecast na is titignan mo, saan ba karamihan sa mga market ko bumibili? Anong panahon ba Doon sila tinalaman din. nagbibilihan? Sa panahon na yun. Sa month na yun, meron. Sabon, walang panahon yan, sir. So, doon yung titignan. Opo. Yun naman yung market base. Hindi. Ano ba yung panahon na mas naliligo yung mga tao? Mga ganon, di ba? Pag malamig ba yung panahon, nababawasan yung sales ko ng sabon? Dahil ayaw nila magsiligo. Mga tipong ganon. Ganon yung pagtingin naman pag binabase mo sa market. Mas marami bang tao pag ganitong panahon or mas konti? Pag may pasok ba, mas marami. Market-based naman yun. Nakita ko din, sir, sa 2022 mukhang nagbago din ako ng strategy sa pag-post or sa advertisement. Yes. Kaya medyo lumakas. Resource-based projection. Pag resource-based naman, gaano karami yung available ko na product? At base dun sa dami ng product ko, ito yung expected kong sales ko. So, kung itong panahon na to makakapag-produce ako ng 500 bags ng Burmese, expected ko, ganun kalaki din yung kikitain ko. So, ang basehan mo naman sa pag-project mo is kung ano yung available mo. So, iba't ibang paraan ng pag-project base sa anong meron ka.
Ito naman yon. Resource naman. At titignan mo, ano yung, gaano marami yung available na ibibenta ko. Inventory mo. Kaya mapro-project mo yung sales mo. Okay, meron akong 500 stocks, so ibig sabihin, ito yung mabibenta. Meron akong pangbenta na 500. Regardless kung time, hindi na yun yung magiging basehan mo. Kasi, paano mo naubos? Wala ka ng stock. Wala ka na rin madalagdag na sales projection mo. Ang projection mo lang, nakabase na kung ano yung meron ka. Resource-based yun. And finally, ito, seasonal projection. Ito naman yung ibabase mo sa panahon. Seasonal. Oo. Yes. By season. Kapag Pasko at ang produkto ko ay ham at manok, siguradong ang projection ko pataas. Tataas kasi yung demand, tataas din yung sales ko. Pero pagkatapos ng Pasko, expected ko, mababa na yung sales ko. Pero kailangan mag-produce ng marami mo pagkatapos pag So, kapag ito yung ginamit mo, ang titignan mo, ang production ko, dadamihan ko pagdating dito sa buwan na to in preparation dito sa peak season ko. Tapos pagkatapos ng peak season ko, bawas na ako ng aking alaga para lang ma-meet ko yung demand para sa mga susunod na buwan. So, sa pamamagitan ng paggawa ng sales projection, nagagawa mong limitahan yung resources at yung cost of production mo. Kasi kung hindi ka mag-project, hindi mo alam kung nag-over-tanim ako, nasobra ko yung tanim. Anong mangyayari sa product mo? Either masisira yung product mo, wala nang bibili. Pero kapag nakaproject ka na, sa panahon na to, ganito karami yung bibili. Expected ko maraming bibili nito Pasko. Magdadami ang hampo. Ang mga tao pag Pasko, naging spendthrift lahat eh. Opo, sir. Tama? Yes, kasi minsan sa isang taon, bibili na tayo. Wala silang pakialam. Yes. Di ba? Ngayon, sir. Next, value added. Ito, alam niyo na to. Pero ito yung magandang topic in preparation para sa inyong product development. Which is, magandang marinig yun kanina when you create your soap. Yan. May iba't ibang paraan ng value addition or value adding. Isa yung food fortification, food enrichment, packaging, innovation, whatnot. Okay, so ano ba yung food fortification? Ito yung sabon ko, palay lang dapat, pero lalagyan ko ng kamatis, kasi yung kamatis ay may vitamin C, at yung vitamin C ang makakapagpakinis sa aking balat. Dinagdagan mo ng something. Yon ay fortification. Ano yung pagkakaiba nila kay food enrichment? Yan. There is dinadagdagan ko may micronutrients na siya. Yan. Samantalang yung food enrichment, andun naman na talaga siya. Pero hindi nyo binabanggit. This time around, babanggitin nyo na siya. Ano yon? Halimbawa, si mga toothpaste. Diba? Si toothpaste, yung mga toothpaste na yan, lahat naman yan may calcium. Diba? Lahat naman ng toothpaste may calcium talaga. Pero, this time around, yun na yung pinofocus nila. Yung Colgate may calcium. Meron naman na talaga. Pero hindi nila binabanggit. Pero dahil kailangan nilang masabi na kakaiba kami, may calcium kami. Yun na yung sinasabi. Yun yung value added nila. Andun naman na eh. Hindi lang nila binabanggit.
magtatago, pero gusto Oo, nila. part na talaga ng ingredients niya, pero parang lalabas mo yung barahang yun kasi hindi pa naisip yung competitor mo na yun yung gamitin niyang focus. Kanya-kanya pa ng style. Right? Ito ang maganda. Packaging. Diba? Finished product. Balikan natin yung tindang lettuce sa palengke at si tindang lettuce sa SM. Mas mura yung palengke, isa lang naman yung source nila, isa lang yung pinagbilan nila, doon lang sa Baguio, o kaya doon sa San Nicolas, sa Maliko, isa lang yung pinilan nila, pero si supermarket, nilagay niya sa vacuum sealed bag. Nagkakasaya sa packaging. Tapos, si palengke, ilalagay lang sa plastic bag o nakanganga. Nakabentang gano'n. Doon kay palengke, ang presyo per kilo, 50. Pero kay supermarket, 150 na. Pero dinagdag lang niya, supot na binacuum lang niya. Tandaan nyo when you do value adding, kapag nagdagdag kayo ng value added niya, kailangan yung binalue add nyo ay, halimbawa ito, 50. Naging 150 siya. So, ang difference nila ay 100 pesos, di ba? Dapat, pag nagbabalue adding kayo, kailangan 0 to less than the total amount of the value added. So, kung 100 yan, so dapat less than 100 pesos. Yung kanina, yung example natin, naglagay ako ng vitamin C. Magkano lang yun? Konting, Drops lang. drops lang. Pero may vitamin C siya. Pero tumaas yung presyo kung mula 50 to 150. In the same manner na, kapag nag-repackage ka, pag pinackaging mo siya, kailangan yung cost of packaging mo is 50 lang, ganun. Or less. Nag-value added ka, tumaas yung presyo mo na 150, kumita ka pa, na doble pa yung presyo. Kumita ka pang doble. Yung sa actual cost niya. So, ganun ang konsepto ng value adding. Yung iba, zero. Kaya nung food enrichment, sinabi, oh, may calcium ang toothpaste ko. Mayroon naman talaga. Ano lang dinagdag? Wala. In-advertise lang na may calcium. In-emphasize lang. In-emphasize lang. Pero, nagkaroon siya ng value added niya. Next, innovation. Yan. Ito naman, pag innovation ang pinag-uusapan, ito yung gumanda na yung klase ng produkto mo. Sasabihin mo, kaya yung pechay na nasa palengke 50 pesos lang, yung sa amin ay 150, yung nasa supermarket, dahil may state-of-the-art technology yan na tatagal ang shelf life niya ng more than 10 days dahil naka-vacuum sealed container siya. Ang focus, hindi dun sa mismong pagpapackaging, kundi yung technology na ginamit mo dun. Yung innovation mo. Oops! Kakaba yung shelf life niyan, tatagal yan, mas fresh yan ng 10, maging fresh pa yan ng 10 days dahil binacuum sealed pack ko siya. Innovation. Ano pa? Ito yung tipong mas mabilis mong matatanggap ang produkto ko kasi isang text mo lang, andyan na sa iyo yung product ko. Value added. Hindi naisipin ng customer na, wait lang, ako rin naman nag-buy, ako din pa rin naman yung magbabayad ng kanyang padala or ng kanyang delivery. Pero ang inisip na ni customer, oops, karaka-raka, makukuha ko pala yun sa comfort ng bahay ko. Kahit nasa bahay pala ako, matatanggap ko yung product na ito.
although siya pa rin naman nagbayad. Pero, ang nilagay mo lang sa mindset ni customer mo, very accessible yung product ko. Yes. Isang click lang yun sa cellphone mo, matatanggap mo na kagad yung product ko. Like Shopee, sir. Shopee, Lazada, yun yung konsepto nila. Yes. Sila na yung ano. O hindi na ka Parang mahihirapan. mapabilis yung ano. Kaya ma'am, gawa ka ng ano natin sa... Ito rin yung isa na usong-usong pamamaraan ngayon. Don't panic, it's organic. Diba? Value adding. Yung lupa na ginamit ko para itanim ang may wagong peche na to, kaya hindi siya 50, 150 yan. Then organic yung aking ginamit na taniman. Walang ano yan, walang chemicals yan. Tumataas yung value niya. Yes. Mas mahal na siya kaysa dun sa ano. Lalo na yung mga feeling health conscious. Yan. Ito yung ginagamit nila. Next, reservation. Ito naman yung tipong ang pinagkakagat mo kay customer mo sa value adding mo is yung shelf life. Gaano katagal? Dahil nakalata yan, kahit saan mo dalhin. Pwede, kahit saan, pwede mong kainin, bubuksan mo na lang. Matagal, kahit itabo mo lang dyan sa cabinet mo, pwede mong mapakinabangan anytime na kailangan mo at hindi yan masisira. Ang focus niya is preservation. Gano'ng katagal ito? Focus din sa ito yung sinasabi ko kanina. The value added by an activity should be a positive value. Ideally, the value added by the activity is equal to or greater than the cost incurred during the activity. Ibig sabihin, kailangan pag nag-value add ka, mas mababa ito kesa doon sa... Anong silbi ng pag-value add mo? Tumaas yung presyo mo. Diba? Tumaas na nga yung presyo mo, hindi na nila mabibili. Tumaas na yung production cost mo, wala ka pang kinikita. So, kailangan pag nag-value add ka, it should always be equal to or greater than the cost incurred. Example, sir. Ito. So, kung binagyong ko siya, dapat ang presyo lang ng pagbabacuum packaging ko sa kanya is 50 pesos lang. Para may kita pa rin ako kahit nag-value add ako. May 50 pa rin ako additional na kita. Kumbaga, kung ito yung raw cost, ano ba, dito, ang raw cost natin is 35 pesos. Tapos sa market, binenta ng 50, ang kita niya dyan is 15. Eh, nag-value add ka para ibenta mo sa supermarket, patong ka ng packaging. Dapat ang packaging mo, mas mababa dun sa value added mo. So, yung cost of packaging mo, 50 pesos lang. Para, kung 35 man yung base cost mo, tapos, naglagay ka ng packaging mo, so 85 pesos na. Ang benta mo, 150. Ang kinita mo, 65 ba? tama, 65. Malaki pa rin. Kumita ka pa rin dun. Ano ba? Tama ba ako, sir? Yes. Tama. Nung binenta mo siya ng 150 dahil may packaging siya kakaiba, mas malaki pa rin ang kinita mo kaysa kay farmer na basta binenta lang niya ng 15 pesos. Nagtaka ako, sir, sa isang habang sitaw sa mall, 15 pesos. Ginanong-ganon. Yes! Ikot-ikot lang Yes! ganon. Ako rin. Palagi akong nadadali sa ganon. Pero ano ka pa rin sa mata mo, sir. Pag tinignan mo kasi yung concept na pagkakatingin mo isang grabe. Mukhang malinis. Ganun tama. din. Oo, di ba? Tapos ang ganda. Important. Mga bilog, di ba? Ganun sila eh. Ito pa.
Naalala nyo, pag bumibili kayo ng gulay na naiwa-hiwa sa palengke, 20 pesos lang yung naiwa-hiwa na napagpapalengke. Opo, meron na. Meron ng kung ano Pero mayroon din ganun sa SM. Meron naka-styro. Diba? Naka-styro tapos nakabalot na plastic na gano'n. Alam niyo ba kung magkano doon? Yung styro pa Magkano, lang, sir? ano na sir, 100 na ata yung per bundle nun. 100 pa mo. Magkano sir? Naglalaro siya sa 65 hanggang 85. Ouch. Pareho lang naman sila na nahiwa-hiwa. Ang pinagkaiba lang nila, yung lalagyan ng styro. Tapos mas kukunti pa yung laman, yung isa sa palengke, plastic na gano'n, di ba? Pero- Isa magandang tignan, tapos nakabalot ang gano'n. Pero still, nauubos pa rin yung 65.85. Mayayaman yung mga bumibili. Di ba? Pero dahil si Gilbert, tamad na pumunta ng palengke dahil malayo pa yung palengke, tapos nakikita pa niya na abang hinihiwa-hiwa ni nanay, kung saan lang niya inuugasan, tapos samantalang sa SM, habang nakikita mo hinihiwa-hiwa ng sales lady na pagka-i-clean doon, Ay, kasama sa market. naka-guantes pa ng na Ay. ang guantes naman ngayon ay wala pang piso. 50 cents lang isang pares. Pero, titilin mo yung 65. Di ba? Tapos mas konti na lang siya. Malay mo pala, kinuha rin lang dun sa palengke tapos pinakage na dun sa loob. Pero hindi ko sir, naisip yun. Bumili pa rin ako sa SM. That's how value added is. Okay? So, basically, less than 30 minutes pa. Basically, ang pinaka-importanting elemento palagi pagdating sa marketing ay yung hindi ko na-discuss yan kasi supposed to be di-discuss yan ni Caleb bukas at baka sa Monday at baka ako sabihan na naman na nag-cover. So, babalikan natin yung pagbabalikan natin yung konsepto ng marketing. Marketing is an art. It is not only an art, it's a process also of building, managing, and maintaining a relationship. Yun. So, pag marketing, ibig sabihin, nag-build ka ng isang kakaibang relasyon base sa requirements ng customer mo. So, halimbawa, si Kuya, ilan ang naging girlfriend mo bago yung naging misis mo, Kuya? Ay, akala ko yung kasama mo, misis mo. Sorry. Oh my God. Marites. Kayo sir Marites kayo Marites kayo Oo, akala ko yung kasama yung anak mo yung ano ba? Pinsan mo pala yun. O, ilan ang naging girlfriend mo, Kuya? Isa pa lang. The whole time? Pihika ni sir Frugalist to. Yes. So, alam mo na kung paano mo siya bentahan. Frugalist siya. Ikaw, sir, gaano na karami ang naging girlfriend mo? Gano'n yung parang, sir. Simulan mo. Simulan mo. Sige, pangilan na yung girlfriend mo ngayon? Wala, sir. Wala kang girlfriend ngayon? Okay. May dalawang kasama ka sa tissue lab. Si Juday at saka si Esper. Diba? Kung liligawan mo si Juday, ano yung approach mo sa kanya? Paano ang approach kay Juday? At paano rin yung approach kay Esper? Anong meron kay Juday? Itong si Juday, parang masyadong seryoso masyadong seryoso sa buhay yan. Siya yung tipong
Ayan na, base sa nabasa ko. Kasi nakasama ko sila sa ano eh. Sa nabasa ko dun sa ugali nila. Nakasama ko kasi sila pareho sa Batak 5 days. Tapos, nandun pa kami sa sasakyan. Akong katabi nila the whole time. Pag si Juday, seryoso yan. So, kapag... alam ko. Sinasabi ko lang kung anong klaseng ano. So, kapag gusto mong makarelasyon si Juday, dapat ang approach mo palagi sa kanya, huwag mo siyang binabanatan ng mga pick-up lines. Di ba? Na, ano ba yung mga bagay ka ba? Ganun. Kasi, hindi. Tao ka ba? Ano ka, tao or hayop? Hindi gagana kay Juday yun. Kasi, sa tingin ko bagay ka kasi bagay tayo. Hindi gagana sa kanya. So, anong approach ni sir? Oo. Kung kay Juday, dapat yung maseryosohan na, uy, pwede ka bang mayayang kumain sa labas? Ganon yung approach kay Juday. Nakakain tayo sa labas. Kung kay Esper, paano ang approach kay Esper? Si Esper, siya yung happy-go-lucky. Siya yung, kumbaga, siya yung spendthrift. Oo. Napakababaw yung kaligayahan nun. Paano ang approach sa kanya? Esper, Smirnoff tayo. Tagay tayo, Esper. Tagay. Ikaw lang magbukas. Ganun yung approach. In the same manner, na sa marketing, iba-iba yung approach, depende doon sa taong bibentahan mo. So, ngayon, balik tayo sa sabon na ginawa ninyo. Ngayon, tinatanong ko kanina kung paano nyo ipapackage yung sabon ninyo. Product specific na tayo. Product ninyo is yung Kamlay. Kamlay soap. Hindi na ako dapat. Ha? Maganda set na yun. Okay. Ngayon, kung si Spendthrift ang inyong customer, paano nyo siya ibibenta? Paano dapat yung packaging pala? Packaging muna tayo, ha? Kasi, napansin ko kanina, may bilog ng sabon, may square ng sabon, mag-triangle ng sabon tayo. Yes, sir. Pero anong significance ni triangle na sabon? Portable siya, nadadala sa kasyang-kasya sa bag, gano'n. Ito lahat naman, portable din eh. Kaya may konti ang bawat bagay kasi ang tinitignan doon is kung paano gamitin ni customer ang isang bagay. Si mouse, kaya ganito ang konti niya kasi pag ginanon mo yung finger mo, madali mo siyang ma-hold. Si soap, kaya dalawa lang yung, kaya yung konti niya ay either bilog or ganito, or square, kasi yung grip. Kaya ito kasi safeguard para mas madali yung grip, sinorte niyang gano'n. Ngayon, kung triangle yung sabon ninyo, at gagamitin ko yung sabon, pag naligo ka, triangle yun, ideal ba siya? Bakit yun yung korte ko? Mag-isipan nyo yan, ha? Kung bakit yung triangle yung korte niya. Although, sa mind ko, naglalaro din sa isip ko kanina ako nakikinig ako sa inyo. Yung korte kasi, may way dyan na para magamit nyo kung bakit yan ang korte niya. Remember yung plancha? Kung bakit pang ganun yung plancha?
tapos may puka pa sa ilalim. Alam nyo ba kung bakit gano'n ang korte ng plancha? Hindi siya. At hindi basta-basta gano'n lang. Square. Pinapantay niya yung kusot eh, sir. Oh, pero bakit patulis? Para may sisip mo yung para masiguro Yun. yung mga Pero ang main purpose niyan, paano yung mga solusyon. tama, yung butones. Kasi yung sa butones, pabilog yun, di ba? So kaya ganyan yan, yung cornea ma-plancha para pag ginaan mo siya sa butones, yung kailaliman ng butones, nabla-plancha pa rin. The same manner, ewan ko, naisip ko lang kanina. Kasi talagang pinipilit kong i-justify sa sarili ko kung bakit okay lang ang sabon ay corte triangle. So, ibig sabihin, siguro kung triangle siya, kahit yung kasingit-singitan mo, gaganon mo na lang. Di ba? Gaganon mo lang. Madali siyang ipansabon, yung grip tapos kasingit. Ewan ko, naisip ko na lang kanina kasi pinipilit kong i-justify sa sarili ko. Pinipilit yung sarili ko na okay yung ganung korte kasi kasi mas madali kung magamit sa ganung bagay. Pag-isipan namin, sir, kasi hindi Pero namin... naisip ko, yun, sir. kailangan kong i-force yun sa sarili ko na bakit ganun yung korte? Not just, kaya kayo nagkukorte, hindi lang dahil sa maganda siya, kasi baka matarget ko lang si Kristen Lee. Opo. Paano lalong-lalo na si Frugalis? Si Frugalis, ang titignan niya yung functionality. Opo. Benefits. Oo, at yung benefits niya. Ito lang titignan niyan, wala siyang pakialam kung anong korte ni Yes. sabon. Basta sa tingin niya functional yan at nagagawa niya yung kung bakit siya sabon. Nagagawa niya yung pakinabang niya as na sabon, yun lang yun titignan niya. Ngayon, kung makikita ng frugality na ang korting triangle na sabon ay mas nakakapaglinis sa kanya, bibili siya. Yes, sir. Wala siyang pakialam sa shape. Okay? Tapos, babalik tayo sa packaging. Kung triangle yan, may iba't ibang packaging ways kayo. Diba? Pwedeng isang box na composed of iba't ibang sabon, iba't ibang variety ng sabon. Tapos, Pero observe pa namin yung sir. Mag-iang preservation natin. oo. Ito yun. May pang-block, pang-bulk na pang-bulk selling at may pang-individual selling. Ganoon. Opo. Tapos may pang-bulk na maramihan na. Pero nakabox na siya. Ganoon. Sir, kung triangle ang aming shape, Therefore- justify din namin yan. Therefore, kapag ganito, pwede nyo na lang targetin si average spender. Opo. Kasi ang focus niya is yung bulk. Bulk. The same manner na part pa rin ng marketing ninyo is yung messaging. Di ba? Kanina, pinag-uusapan na ninyo kung ano yung tagline ninyo at ano yung mga dapat na nakalagay doon sa bullet ninyo. Labeling. Diba? Anong label nyo dapat? Bakit kamlay? Diba? Ito, ang tinatarget lang yan, Step 3. Diba? Now, para ma-target mo si functionality, si Frugalis, dun sa sa sabon mo, yun yung reason kung bakit meron kayong etiquette na nandoon yung active ingredients niya.
Yun. Kaya kung makikita nyo, yung mga binibili ninyong toothpaste man yan or sabon, mayroon para doon sa, mayroon dinidevote din sila na part ng advertisement nila para sa active ingredients niya. Kasi, kailangan niya rin matarget ito. Kaya yung sabon mo, hindi lang para dito. Kailangan para intentionally. At paano sa average spender? Pansin nyo, si Safeguard, meron siyang box of 3. Meron pa siyang sir, freebies na alcohol. Oh, diba? Kasi, gusto yung matarget si AS. Yes. Kasi alam ni AS, pag ito yung binili ko, meron akong libre or may discount ako. Again, even sa packaging pala, kailangan pinag-isipan nyo na kung paano nyo matarget itong tatlong ito. Hindi lang nakafocus dun sa isang client or isang customer segment. Okay? Kahit sa pagbibenta ng bigas, ganun. Kaya nga, sasabihin nyo, malambot to. Diba? Mayroon kang pag yung mga sosyalin yung bumibili, ang ipinopromote mo yung brown rice mo. Pag health conscious si bumibili, yung long grain na healthy rice yung binibenta mo sa kanya. Pag nakita mo na parang yung bumibili sa'yo is per kilo lang siya bumili, isang kilo, 2 kilo, kalating kilo. Ang pinopromote mo sa kanya is yung low price na bigas. Yung mumura yung bigas. Ito pinin mo. Ano yan? Pag niluto ko yan, talagang, yan, maalsa. Tapos, mura pa. NFA. Ganon. So, different customer segment, kahit pa, yung parang bigas yan. Ang benta mo, iba-iba rin. Sipin mo na lang, yung Max Fried Chicken naman ay hindi naman siya kasing sarap ng chicken ni Jollibee or ng chicken ni Kenny Rogers or chicken ni KFC. Pero lahat sila, iba-iba yung target market nila. Depende sa bibilan mo. Okay? So, halimbawa dito sa resort, hindi pwedeng ang target market ng resort na to is for mga spendthrift lang. Kaya si Rizate may hotel kasi sini-check nito. Kaya may tissue culture lab siya na kakaiba at hindi naman lahat na-appreciate ang tissue lab kasi may other customer segment siya. Si Frugalist na tinitignan lang niya is yung Tissue culture. tissue culture. Opo. Alam niyo ba na dun sa Ilocos nung pumunta kami at minit namin yung isang client na gusto rin magpatay ng farm, si Doc. Hindi si Doc Carol, kundi yung isa pang doktor. Yung ni Sir Gerson. Oo. Yung classmate niya sa tissue culture. Na pagpasok mo ang bahay niya ay may sariling may sariling swimming pool. Na yung gate niya ay kusang bumubukas. Oo, remote control. Mula dun sa kotse niya, pagdating mo, kayo na yan? Kung saan ang bubukas po yan? Sensor ang tawag. Diba? Sa Nicolas Gerson. Oo, yung sila sa Nicolas. Grabe! Pero, ang mga bisita lang niya doon ay tipong nagkamali yata ako ng sinuot noon kasi naka-polo shirt naman, pero naka-jogger pants lang ako. Pero, pagdating niya, sabi ko, hindi mo naman sinabi na ang ate na yung haharapin pala natin ay ganito. So, at least nag-change costume man lang sana. Pero galing kami training, diretso na kami doon.
pinasundo pa kami. Diba? Tapos, ang basong nilalagyan ng tubig mo ay kopi ka. Tapos, ang kailangan habang kumakain ka ay dahil seafood yung pagkain ay may white wine na kasama. So, alam na kung paano mo i-approach itong client na to. So, yung approach sa kanya is, tas-tasan mo. So, ang tinitignan natin, sir, pag gagawin nga natin itong tissue culture mo to, tapos yung mo yan, yung lab mo yan, tissue lab mo yan, ang targeted na bisita lang natin dito is yung mga who's who in Ilocos region. Sila lang yung pwede pumasok dito. Tama po kayo. Ganun yung pagmamarket mo ng product. So, dapat ganito. Ang mayroon lang dito na tanim na dapat mong kunin or tissue culture ay itong mga, ewan ko, Santa Maria yata or ewan ko anong pangalan ng mga tanim na yun. Na 150,000 ang preso. Pero meron din siyang background. Ayun. Yung espiritu ay yun. Hindi lang na ganyan, tapos dala-dala pa niya. Ito yung aking tanim. Mahilig din pala siya. At ito yung tissue culture ko. Ganda naman ito. Alam mo ba kung magkano stress? So, dapat research din pag may time. Pero pagdating naman namin doon sa kabila, na park, kina Dr. Carol, iba rin. Diba? Iba rin yung approach doon. Kasi sila, yung tipong mega fiesta. Yan. Fiesta barangay naman doon. So, expect mo na, okay, ganito. Ang target natin ay mga estudyante ng ganito. Estudyante ng magkaroon tayo school ng pang-test na. Ganun naman yung approach doon. Kasi sila naman, ang tingin nila mga sile, ang tinitignan nila ay magkaroon ng fish pond. So, alam mo, iba rin yung approach mo doon. Pero ano naman na yung mayroon sa kanya? Ang nakita, yung mga nakita mo. Aling doktor? Doc Carol or Doc Jonathan? Kina Doc Jonathan, ayun, yung mga ganyan, pero sinlalaki ng, basta kakaibang mga halaman na nung ko na nakita sa buong buhay ko. At hindi ko alam kung gano'n bang kamahal yung Espiritu Santong halaman na yun. Ewan ko. Baka import naman, sir. Na-import nila. Hindi ka na naniniwala, sir. Ewan ko, parang